Hello guys, kamusta kayong lahat, no? Ngayon lang tayo muli nakapag-upload ng ating video, sobrang busy, no? By the way, yung topic natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano natin mabilis na mapakalma yung sarili natin kapag anxious tayo, no? Kapag nervyos tayo. Ito ay base lamang sa aking experience, no? Kung ano yung mga ginagawa ko kapag dumarating yung time dati na anxious ako. Kasi kapag nervyos tayo, no? Halos takot na yung nangingibabaw nun eh. Andiyan na yung ano mo eh, palpitation mo, yung mabilis na kabog ng dibdib, yung takot na yung nangingibabaw hanggat sa hirap mo na makontrol yung isip mo, siya na yung nagdidikta sa'yo, talagang takot na yung nangingibabaw, naranasan ko yan. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko dati, in-apply ko dati. No? Bago ang lahat, no? Disclaimer lamang po, hindi po ako eksperto, hindi po ako espesyalista, hindi rin po ako doktor. Ito ay base lamang po sa aking personal experience sa anxiety disorder dahil minsan din po akong pinadapa ng disorder na ito, no. So back to topic na tayo, no. So unang-una, ano nga ba yung nangyayari sa atin kapag anxious tayo, kapag nervyos tayo, no. Kasi ang nangyayari niyan, maganda yung pakiramdam natin, no. Tapos biglang sasama na lang bigla. Bigla na lang sasama yung pakiramdam mo. Doon ka na ngayon nenervyusin. Kapag sumama na yung pakiramdam mo, bigla kang nahilo. Dati, patong-patong na yun eh. Mahihilo ako bigla. Sasabayan pa ng palpitation na bigla akong magugulat na mabilis na lang yung pintig ng dibdib ko. Palpitation nga yung tawag doon. Tapos patong-patong na yun, manlalambot ako, manghihina, yung parang lobat na lobat, mahihilo. Tapos as in, yung pakiramdam na nandun yung bigat sa ulo, mahihilo na ako nun. Nangyari kasi sa atin nun, maganda yung pakiramdam natin, tapos biglang sasama, no? Ngayon, doon na magpo-focus. Ngayon, doon na magpo-focus yung sarili mo. Sa naramdaman mo na pangit, no? Sa pangit na pakiramdam mo. Doon na nakafocus yung sarili mo. Kumbaga, tawag dito. Kasi ang ganda-ganda nga ng mood mo eh, no? Bigla ka na lang nahilo. Doon ka na nakafocus nun. Sa hilo na yun. Ngayon, iniisip mo kung paano mo maibabalik yung sarili mo sa dating pakiramdam mo, no? Na bumalik ka dun sa dating pakiramdam na hindi ka nahihilo, no? Kanina okay ka lang. Gusto mong bumalik sa dating pakiramdam mo nung una na okay ka, na wala ka nararamdaman, no? So, nangyayari nun, magpo-focus ka dun. Yun na yung yun na yung nagiging dahilan kaya bumibigat lalo yung pakiramdam natin na dun tayo nakapokus na, kanina lang ang ganda-ganda ng pakiramdam ko. Ngayon bigla ako nahilo. Nakapokus ko na ngayon sa hilo, no. Ngayon, papatong-patong na yan. Yung manlalambot ka, bibigat yung ulo mo, kasama na yung pumipitik-pitik yung batok, manlalambot, manghihina, parang lobat, parang mangangatog, minsan pa nga, ako pa nga dati nilalamig, no. Ang the best na gawin nyo dyan, hayaan nyo lang padaanin, no. Padaanin nyo lang yun talaga. Huwag mong pilitin yung sarili mo na bumalik dun sa pakiramdam mo na una na okay, no. Hayaan mo lang, hilo lang to. Lagi mo lang isipin na na dala lang ito ng anxiety disorder kaya bigla ako nahilo. Lagi mo isipin na sa isip lang lagi, no. Na lahat ng nararamdaman mo sa isip lang. Kumbaga diniktahan ka lang. Tawag dito, pinangunahan ka lang ng takot, no. Doon kaya lalong patong-patong yung nararamdaman nyo. Kasi yun na nga, masyado ka nag-focus dun sa hilo mo tapos gusto mo na kagad ibalik yung kanina na yung kaninang pakiramdam mo na maayos.
Ngayon ang nangyayari nun, ah, the more na ginugusto mo na bumalik dun sa dating pakiramdam mo nung una na maayos ka, the more na lalong bumibigat, no? Kaya ang in-apply ko dati diyan talaga, hilo lang 'to. Kumbaga hindi ko ini-ignore ko siya. Pinapaniwala ko yung sarili ko na ano talaga siya, na anxiety disorder lang, no? So pinapadaan ko lang yung hilo, hinahayaan ko yung hilo. Nandun sa ano, tawag dito, mahirap sa mahirap talaga. Kasi kakaibang hilo yun, halos kakabahan ka, no? Sa una kasi talaga, matatakot ka talaga, lalo na pag bago pa yung anxiety disorder mo, matatakot ka talaga, mahihirapan ka. Kasi napakahirap tanggapin talaga yan sa una, pero daraan yung mga taon, matatanggap mo yan. Maunti-unti kang makaka-move on. Unti-unti mong matatanggap yan. Sa pagdaan ng taon kasi na yan, sa pagdaan ng mga araw, lumalampas yung mga araw na unti-unti ka nasasanay sa pakiramdam mo. Unti-unti ka nasasanay sa pakiramdam mo hanggat sa isang araw na babaliwalain mo pa siya. Kung dati, no, lagi siyang nasa isip mo, no? Lagi siyang nasa isip mo, kaya hindi bumubuti yung pakiramdam mo kasi sa umpisa pa lang, pagkagising mo pa lang, nandun na yung pag-aalala kaagad, no? Pag-aalala sa buong maghapon. Ikaw ba naman nag-aalala sa buong maghapon? Hindi ba bibigat yung ulo mo? Kumbaga nagta-traffic yung mga pag-aalala dito sa ano mo, sa sentido mo, nagta-traffic sila, kaya lalong bumibigat yung yung pakiramdam mo. Pero unti-unti mong mare-realign yan kapag hindi mo na siya gaanong pinapansin. Kumbaga magpapansin man sa yung anxiety disorder mo, minsan na lang, kumbaga pumipitik na lang siya, hindi katulad siya na kung dati pagkagising mo lang ang pangit na ng pakiramdam mo. Tapos nandun na yung pag-aalala. Kaya buong maghapon ang pangit ng pakiramdam. Kaya yun yung nangyayari sa atin. Kaya halos buong maghapon na lang ang pangit ng pakiramdam natin. Kasi sa umpisa pa lang, pagkagising mo pa lang, nandun na yung mga pag-aalala, no? Yung nangyayari sa atin nun. So ang gawin nyo lang talaga, padaanin nyo lang yung yung mga pangit na pakiramdam na yan. Padaanin nyo yung tawag dito, wag kang matakot, no? Paulit-ulit lang yan, paulit-ulit kayong tatakutin yan. Ngayon dapat masanay ka na harapin mo yan, na masanay ka na wag mong binibaby yung sarili mo, na hindi ko kaya. Kasi pagka ganito yung style nyo, no, pagkagising nyo pa lang, ang pangit ng pakiramdam ko, hindi ko kaya, hanggat sa nandun ka na lang sa higaan, no, maghapon ka dun. Ayun yung mga matagal kang gagaling o hindi ka gagaling kapag hindi mo ma-overcome pagka ganun yung style mo, no. Yung kumbaga kino-confess mo kagad na hindi mo kaya. Papa, nagkatatakot ako. Kumbaga kino-confess mo kagad na hindi mo kaya, mahihirapan ka. Pag ganun yung mga style yun, hindi ko kaya, ang hirap. Mahirap sa mahirap, pero ang daan para ma-overcome mo yung anxiety mo, kailangan mo talagang harapin mo talaga yan. Kumbaga wag kang magpo-focus sa comfort zone mo. Kung ang comfort zone mo ay yung bahay nyo, kunyari pupunta ka ng palengke, no, tapos bigla ka na lang natakot doon, gusto mong bumalik, no, sa comfort zone mo, ang gawin mo, go ka pa rin, no. Kumbaga kung gustong-gusto mo nang bumalik, huwag kang babalik muna. Kumbaga harapin mo pa rin yun. Doon mo kasi ma-overcome yun Doon mo siya ma-overcome. Pero pagka kunyari na malengke ka, tapos bigla kang ninervyos doon, tapos bumalik ka, walang mangyayari sa'yo. Bumalik ka ng bahay, sa comfort zone mo, bumalik ka sa shell mo, walang mangyayari sa'yo pagka ganun yung mga style, no. So yun lang, no, sana may napulot kayong kahit kaunting aral, no, sa aking ibinahagi ngayong video. Maraming salamat guys. See you on my next video. Salamat.